Mapagpalang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Teo. Sa lugar namin sa bandang Dumaguete, may kilalang matandang tagagupit o barbero. Napakagaling nitong manggupit. Tapos mapagbiro pa. Naging kaibigan ko ito. Hindi lang basta kaibigan, dahil para ko na itong lolo. Pangalanan natin itong Mang Francisco. Madalas itong nakatambay noon sa may bandang tulay kung saan naman doon dumadayo ang mga estudyanteng magpapagupit sa kanya. May maliit na barong ang matanda doon. Sa gilid lang talaga ng tulay ito patungong Sibulan. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1998 ko ito naging kaibigan. Magbibinata ako noon. Madalas na ako nagpapagupit sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na bukod sa pagiging barbero, may iba pa itong abilidad. Nakakamangha, nakakakilabot. Hindi ko malilimutan yung isa sa mga sandaling nagpagupit ako noon. Umandar kasi kagad ang hirit nito ng mga talata at hindi maiiwasang magpatawa. Dahil sa kwela nga ito at makwento, bigla akong naitanong kung saan ito nakatira at kung may pamilya ba siya. Dito, biglang natahimik ang matanda. Hindi ito kaagad nagsalita. Nawala ang tawa niya. Tapos tumigil saglit sa kanyang paggupit sa akin at napabuntong hininga. Ang sabi noon ay sa bukid lamang ng Dumaguete siya nakatira. Wala na umano siyang pamilya. Meron naman dapat pero namatay ang mga ito. Ang mag-ina niya, tinanong ko kung bakit nagsimatay. Tinanong ko kung nag-asawa ba siya ulit noon. Umiling ang matanda at sinabing hindi na siya nag-asawa. Ang maigi umano'y huwag ko nalang alamin ang nangyari sa kanyang pamilya gawa ng naaalala niya lang ang lahat at nasasaktan siya. Kumirot ang puso ko noon. Dama ko ang pangungulila niya. Sa tono pa lamang ng boses ay mahahalata ng sobrang bigat. Hindi na lang ako nagsalita. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Nang natapos ng paggupit niya sa akin at papaalis na sana ako, nagulat ako nang bigla itong nagwika ng "Pinatay sila, Teo. Walang awang pinagpapapatay. Ang mas masakit para sa akin halos wala na ako mayakap kasi nga nagkahiwa-hiwalay ang katawan." Napatigil talaga ako nun sa paghinga ng saglit. Dahan-dahan akong nagtataka. Naglalaro sa isip ko ang kung anong nangyari. Naitanong ko ito kay Mang Francisco. "Pinatay ng aswang. Hindi ko alam kung naniniwala ko hindi sa aswang. Pero totoo sila. Maliit pang anak ko at ako na nasa 30 pang edad ko noon. Galing ako sa panggugupit. Pagka-uwi ko sa gabi, nadatnan ko na lang na para akong binabangungot Nagkahiwa-hiwalay ang katawan. Nagkalat ang dugo. Yung anak ko nawala ang ulo." Habang nagsasalita ang matanda ay unti-unting lumukob sa akin ang kilabot. Kasalukuyan pa nga daw noong umuulan. Nagbaha ang dugo. Nangamoy palengke umano ang bahay niya. Isa-isa niyang pinagdadampot ang mga parte ng katawan. Hinanap niya ang ulo ng kanyang anak pero wala. Sumusuka daw siya noon habang umiiyak. Nilagay niya sa sako ang mga laman at inilibing niya lang sa silong ng bahay nila noon. Hindi siya nanghingi ng tulong. Hindi niya sinumbong sa pulis. Para sa anumano ang pagsangguni kung alam niya naman umanong walang maitutulong ang mga ito sa kanya. Kinubli niya ang pangyayari. Nagtataka ang mga kapitbahay kung nasaan na ang kanyang mag-ina. Sinasabi niya lang na iniwan siya noon. Hindi niya sukat akalain na sasapitin yun ng kanyang pamilya. Naisip niyang baka atraso ito ng kanyang ama na dating albularyo at merong ilang aswang nang napatay. Sa kanya kasi iniwan ng karunungan at malamang naramdaman ito ng mga nilalang.
Pasensya na po Mang Francisco. Hindi ko po alam na yun pala yung sinapit ng pamilya mo. Ang daldal ko, patawad po. Hindi lang naman ikaw ang nagtanong sa akin ng ganyan. Pero ikaw lang ang sinabihan ko ng lahat. Mula nung mamatay ang asawa at anak ko, wala akong sinabihan manibang na lang ngayon. Ako lang po. Dapat sana hindi na lang po eh. Natakot din kasi ako. Ngumiti si Mang Francisco. Sa lahat umano ng nakakausap niya, ako lang daw sa pakiramdam niya na may mabuting puso at mapagkakatiwalaan. Medyo gumaan ang loob ko noon. Naupo ako sa gilid ng barong-barong niya. Nakatulala at inilalarawan sa isip sa kung ano ang kabuuang nangyari. Siguro, pinasok ng aswang ang bahay tapos kaagad pinagpapapatay ang kanyang mag-ina. Maaari ding kinain ito at talagang nakakarimarim yon. Tumabi sa akin ng matanda. Tapos nagtanong ako sa kung ano na ang ginawa niya. Kung gumanti ba ito? Oo, gumanti ako. 5 silang lahat. 2 pa lang ang napapatay ko. Nahihirapan ako sa 3 eh. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan yung iba? Tumango ang matanda sa tanong ko at tumitig sa mga mata ko. Sabi niya, dadalaw daw siya sa amin bukas ng hapon. Umuwi na raw ako dahil nga malapit ng gumabi. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Kako naman bakit? Bakit siya dadalaw? Ngumiti itong si Mang Francisco at sinabing doon ko na lang daw malalaman kapag naroroon na ito sa bahay namin. Ang sa kanya lang, dahil nga pinagkakatiwalaan niya umano ako, wag ko daw ipagsabi sa kung sino ang mga nalalaman ko. Umuwi ako. Araw ng linggo kinabukasan. Walang pasok noon, tsaka wala ding klase sa Lunes gawa ng holiday. Hindi maalis-alis sa isipan ko ang mga sinabi ng matanda. Maging noong nakarating na ako sa amin ay nakatulala talaga ako sa beranda. Fast forward tayo. Kinabukasan na idumalaw nga ang matanda. Sakto na ako lang mag-isa sa bahay kasi yung mga magulang ko ay nasa Tabo. Sa bukid ng Dumaguete may tabo po. Mahilig yung mga magulang ko sa mga ganito. Samantalang may merkado naman sa Dumaguete. May super lipa nga eh. Kung sa bagay taga-bukid talaga kami. Itong Tabo ay karaniwan ito sa Negros. Ang tawag na sa Tagalog nito Kalakalan eh. Mga pasado 12:00 noon. Katatapos ko lang noong mananghalian. Pinapasok ko sa loob ng bahay si Mang Francisco. Pero sabi niya ay doon lamang siya sa may beranda. Gaya ng sinabi ko ay taga-bukid kami at hindi lumad na taga ron. Bali sa bukid ng Tanhay ang dating tirahan namin. Bukid na bukid yun at malapit na sa Santa Catalina. Nakabili lang ng lupa yung mga magulang ko. Ginamit ito para tayuan ng bahay at dito na kami tumira. Mga 1 taon pa mahigit kaming nananahan doon. Bali umupo ako sa tabi niya. Inaantay ko itong magsalita. Tumayo yun, tapos may kakaibang titig sa palibot. Nagtanong ako sa kung may problema ba pero hindi pa rin ito nagsasalita. Pakiramdam ko noon ay may motibo si Mang Francisco. Biro niyo, sa lahat ng mga taong nakakasalumuha niya ako pa yung sinabihan niya noon. Tapos dumalaw pa ito sa amin. Medyo kinakabahan nga ako noon eh. Hanggang sa maya-maya pa, sabi niya, tama ako ng hinala. May motibo nga siya. Ang sabi nito, ang aswang daw na tinutugis niya. Doon sa amin nakatira banda. Magpipinsan daw ito. Pinangalanan pa ni Mang Francisco pero tawagin na lamang natin sina Barayong, Hulno at Adik. Medyo may edad na ang mga ito. Nasa 50 o 60 na ang mga edad nila. Adik ang binigay ko sa isa kasi mukhang adik yung wangis eh. Malalim yung mga mata na hindi may kulang lagi sa tulog. Abot langit ang pagkatakot ko nun. Mantakin niyo, may kapitbahay kaming aswang.
Naniniwala ako sa matanda dahil alam ko naman na hindi ito nagsisinungaling eh. May mga pagkakataon na hindi seryoso pero lahat ng sinasabi nito talagang... Basta, medyo nakakatawa lang yung iba pero alam mong totoo talaga. Kaya ako nahirapan sa tatlo kasi nakatira sa maraming tao. Kayo, pasensya na pero ginamit kita para lang magkaroon ng pagkakataon na pumunta ng matagal dito. Kung mamarapatin sana ay magiging madalas ng pagdalaw ko. Alam mo bang sila ang dahilan kung bakit dito ako sa malapit nagtayo ng barong para sa panggugupit ko? Matagal na ako nagbabantay. May mga sandaling napapadaan dun sa tulay pero walang tiyempo. Lagi na lang sablay kapag tinatangka akong sundan. Hindi kagad ako nakakibunon. Hindi ko alam ang sasabihin. Kung papayag ba ako o hindi. Alam ko na kasing delikado ito. Ang isa pa naman sa mga puntirya niya, malapit lang talaga sa bahay namin. Sa harapan lang yun. Maliit na kalsadang pagitan at bakod. Tapos yung dalawa ay nasa kabilang banda naman. Magkakalayo. Magkakasunod pero magkakalayo. Kumbaga, latang-latang. May mga bahay na pumapagitan sa bawat isa. Kapag pumayag po ba ako, Mang Francisco, paano po kapag nalaman nila na nandito ka? Baka madamay po kami. Matagal na din yung pangyayaring yun, Teo. Malamang kumpiyansa na yung mga yan. Tsaka hindi nila ako ramdam kasi may ginawa ako sa sarili ko. Mahirap ipaliwanag basta nakatago ang presensya ko. Maliban na lang kapag nakita talaga nila ako at nakilala. Itong mga aswang, Sir Seth, hindi ko talaga sila kilala ng lubos. Hanggang sa nakikita lang, napapadaan kasi ang mga ito at may mga pamilya. Nga lang kakaiba talaga sila makatitig nun eh. Lalo na yung nasa tapat lang ng bahay namin. Yun si Adik. Aswang pala yun. Maya ka ba namang nakikisalamuha lang ito sa mga tao na lingid sa kaalaman namin na mga aswang pala yung mga yun eh. Sigurado po ba kayo, Manong? Baka madamay kami ha? Sigurado ako. Mas maigi nang ilihim mo lang ito sa mga magulang mo. Sabihan mo lang na magkaibigan tayo tapos dito ko piniling tumambay kapag wala akong ginugupitan. Ayos lang ba? Nag-aalangan talaga ako pero kalaunan pumayag ako. Paulit-ulit niya kasing sinasabi na walang mangyari sa pamilya namin. Tsaka isa pa, baka dumating yung panahon na kami yung biktima, hindi ba? Magkakalapit pala yung mga ito eh. Nga pala, bugtong na anak lamang ako, Sir Seth. Maagang nagpalaigit si nanay. May diferensya kasing matris niya. Katunayan, kamuntikan pa nga akong malaglag nung nasa sinapupunan pa eh. Naglakad-lakad ang matanda. Nakatanaw lang ako dito. Doon siya nagtungo sa likod. Makahoy, tapos may mataas na pader. Pader lang yun at ang kabilang parte, bakanting lote. Hindi ko alam ang pinaggagawa nitong si Mang Francisco. Napakaabala niya sa kasisilay sa kung ano doon. Hanggang sa bumalik ito. Alam niyo bang nagulat ako sa mga sinabi niya? Yung likod daw namin, daanan ng mga aswang. Kako, paano nangyari at paano niya nalaman? Kung may palatandaan ba? Ang sabi niya ay hindi ko daw makikita ang palatandaan. Pero siya'y nakikita niya at naaamoy. Huwag na daw ako magtaka kasi nga albularyo siya, bukod sa isang barbero. Dugtong pa nito, subaybayan ko umano sa likod. Kapag may napapadaang tao, malaki ang tiyansang aswang yon. Wala namang ibang bahay malapit sa likod eh. Sa harapan ng may marami at kiliran. May bahay sa likod pero malayo tsaka walang daanan ng tao doon kasi nga pribado. Tinanong ko siya kung paano ko makikita at anong oras. Eksaktong 6:00. Nasaan yung tao ang dadaan? Kapag nakapasok na sa liblib doon na magaan yung aswang yung mga yan. Hindi ako nagkamali ng taong nalapitan. Sakto talaga na dito pa sa likod ng bahay niyo dumadaan ang aswang. Halika, sumama ka sa akin. Sumama ako. Sumunod ako hanggang sa makarating na doon sa sagingan.
May matatayag na puno dito. Halo-halo. May kaimito, akasya, may makopa din at buhat, at may magkakasunod na malalaking puno ng mangga. Huminto kami sa puno ng mangga. Doon sa pinakamalaki at may mayabong na mga dahon. Napakabaho doon. Napakabaho na para bang dumihan ng mga tao yon. Kako nakakadiri ang amoy. Sinabi kong umalis na kami doon pero nagulat ako sa sinabi ng matanda. Sabi nito, doon mismo sa lugar na yun nagpapalit ng anyo. Tinuro ni Mang Francisco ang gilid ng mataas na pader. May bakas ng daan pero hanggang doon lang sa manggang yon. Ayon pa dito kay Mang Francisco, matapos daw makapagpalit ng anyo sa puno na umaakit ang mga aswang at nagpapalipat-lipat na ito sa itaas hanggang sa makarating sa lugar kung saan dito ang una nilang bakas sa lupa. Hindi umano nagpapakumpiyansa ang mga ito kaya sa itaas ng puno ito dumadaan para hindi masundan ng bakas nun. Kapag sa lupa kasi, madali lang matunton. Puwera na lang kapag nasa gubat o yung lugar na walang katao-tao gawa ng sa lupa dumadaan ang mga aswang. Pero sa katulad ng lugar namin, sa itaas umano sila ng puno. Hindi ko lubos mapagtanto na bukod sa totoo pala yung aswang malalaman ko din sa kung paano kumilos. Nagtanong ako sa kung bakit mabaho. Ay naman sa matanda. Lana o langis daw ng aswang yon. Katas daw ito ng nabubulok na patay. Mapahayop man o tao. May mga halong tangan. Kadalasan umano sa mga aswang na ganoon, ito yung tinatawag na balbal. May iba din umanong aswang na gumagamit ng lanang may kakaibang amoy. At yun na nga yung naroroon. Isang uri ng aswang na sobra umanong mapanalasa. Pero kayang-kaya na makibagay nang hindi ka agad mapaghahalataan. Ultimong ang ibang albularyo nahihirapan. Maliban na lang umano sa katulad ni Mang Francisco. Literal na dati pa nilang pinaglilikuran ng isang tahas at ang punteriya ay ang pagsugpo sa kampon ng dilema. Tara na, babalik na tayo sa bahay nyo. Minsan kasi yung mga aswang binabantay nila yung kanilang daanan at baka makita pa tayo. May ibibigay ako sa mga salita ha. Bigyan mo ako ng papel at panulat kapag naroroon na tayo sa bahay nyo. Para saan po yan, Mang Francisco? Ang sagot ni Mang Francisco, kapag ang aswang ay nasa anyong tao pa, makikita ko kaagad yon. Pero kapag nasa anyong aswang, hindi na umano. Pero kapag nasangbit ko ang ibibigay niyang salita, makakakita umano ako ng aswang noon. Kahit sa ang lugar pa na sa tingin ko ay may kakaiba. Kapag sinangbit ang salita ay pwedeng makakita ako ng nilalang doon. Mararamdaman ko muna kung saang direksyon. At kung gugustuhin kong sipatin, nasa sa akin na daw yon. Nang makarating na sa bahay, kagad ko siyang binigyan ng papel at panulat. Para bang naging interesado ako. May sinulat siyang maikling pangungusap. Hindi ko maintindihan pero nababasa ko naman. Sa madaling salita ay hindi pamilyar ang mga katagang yon. Ayon kay Mang Francisco, bukas ng gabi ay dadalaw daw siya. Sa ngayon ay sapat na umano yung obserbasyon niya. Panatag na siya dahil nga may paraan para mapatay niya ang mga aswang doon sa naturang lugar. Umuwi ng matanda. Ako noon, hindi napapakali. Animoy gusto kong obserbahan yung mga nilalang. Lalo na itong nasa tapat lang ng bahay namin nakatira. Hindi ko naatim. Ginawa ko ang utos ng diwa ko. Lumabas ako ng bakuran. Tumambay doon sa lilim ng punong mangga. May malaking puno din ng mangga sa gilid ng kalsada. Tapos may malalaking nakausling bato dito na siya namang magandang tambayan. Ilang distansya patungong kanan, bahay na nung adik. Nagmamasid-masid lang ako noon. Etong si adik ay nakikita ko na. Naroroon ito sa likod ng bahay nila. Nakaupo sa bangko at nakatingin sa malayo.
Parang nag-iisip ng malalim. Binantayan ko yon. Hanggang sa ano ba tong nakain ko at napili ko noong puntahan. Daanan sa gilid ng bahay nila Adik at patungo naman ito sa kabayan sa likod. Sa isipan ko, dadaan lang ako tapos hihinto dun sa bahay ng kamag-aral ko. Kunwari, may sadya ako dun. Ay na nga, nagsimula ako maglakad. Itong kinauupuan ni Adik ay nasisilungan ito ng extension ng bahay nila. Bale, paradahan ito ng tricycle. Driver kasi yun. Nang mapatapat na ako, nakatulala pa rin yun. Walang ibang tao sa likod ng bahay nila. Siya lang. Parang baliw. Iba pa lang talaga kapag may pagdududa sa isang tao. O alam mong kakaiba siya. Kasi magiging sensitibo tayo eh. Ano mang kinikilos nun iba na kaagad yung ibig sabihin, di ba? Katunayan sa mga oras na yun, naiisip ko na baka may planong mamiktima yon. Nang mapatapat naman ako sa bakuran ng bahay ng kamag-aral ko, sumisipat ako nun. Mabuti na lang at naroroon ng kamag-aral ko na ito. Hindi kami close gawa ng suplada. Babae po. Pangalanan natin tong Jeda. Tinawag ko. Lumapit naman ito. Pinapasok ako ng bakuran. Walang ano-anong sinamantala ko ang pagkakataon. Mas malapit kasi ito doon sa kinaroroonan ng nasabing aswang. Nagtanong si Jeda kung anong sadya ko. Pero sabi ko gusto ko lang gumala kasi nga nakakaburyo sa amin. Nagulat ako sa mga sinabi nito. Huwag daw akong gumala sa ganong oras kasi nga merong aswang umano. Nangunguha daw ito ng bata ayon sa kanyang mga magulang. Kaya nga hindi siya naglalabas ng tahanan nila eh. Ano, may aswang? Hindi nga, kalokohan naman yan. Sabi ko pa. Meron, si nanay nakakita ng makailang beses na eh. Dumadaan pa nga daw dyan sa kalsada. Wala ka bang narinig na balita? Doon sa looban may inaswang sa dulo. Tapos namamataan yung aswang sa araw. Sabi matandang babae daw eh. Nagtaka ko nun. Napapatanong sa isip na, totoo ba itong pinagsasasabi ni Jeda? Ito din dahil kay Mang Francisco na kaya talagang bumukas yung isipan ko patungkol sa aswang ha. Pero yung matandang babae na sinasabi niya mukhang hindi tumutugba eh. Kasi sabi ni Mang Francisco puro lalaki daw eh. Hanggang sa napagtanto ko na baka nanay ito ng isa sa magpipinsan. Naging mahabang pag-uusap namin noon. Mahinang pag-uusap lamang ito. Kasabay naman noon ang pagsipat nito kay Adik. Naroroon pa rin ito. Nagtataka na talaga ako gawa ng mantakin niyo, ganoon pa rin ang posisyon niya. Natanong ko pa nga si Jeda kung anong nangyari dun sa mama eh. Sabi naman itong kamag-aral ko hindi niya alam. Basta minsan ay naroroon daw yan sa likod at nakatulala lang. Parang nga daw baliw ito eh. Pero nakakausap niya naman minsan. Matino naman daw yon. Hanggang sa bigla itong napalingon sa amin. Yun bang mabilis na paglingon? Napapitlag talaga ako. Itong bakod nila Jeda mababa lang. 3 patong na hollow blocks lamang ito tapos bakal na. Mas mataas yung gate kesa sa harang. Walang ano-anong umalis ako noon. Walang kwentang dahilan yung pinaalam ko. Sumasakit ang tiyan ko. Pagkarating ko sa kalsada ay tinungo ko ang sinasabing luban. Pinakadulo ito ng kalsada sa amin. Bale, looban naman talaga yun pero yung amin lang ang sementado. Sa unahan hindi na. Pinuntahan ko yung lugar para lang makiramdam. Ano ba tong nangyari sa akin? Pero na-curious talaga ako eh. Wala akong batang nakikitang naglalaro. Dapit hapon na at hindi na gaanong mainit. Dapat may nakikita na akong mga bata. Gaya ng mga nakikita ko sa ibang lugar. Tingin ko tuloy pati ang mga tao doon ay natatakot na. Tingin ko ay totoo ang mga sinasabi sa akin ni Jeda. Gaya ng nabanggit ay kasasalta pa lamang namin sa lugar. Halos lahat ng mga tao ay hindi ko kilala ang mga pangalan. Maliban na lang sa itsura ng mga ito. Katunayan ang kilala ko lang doon yung mga kamag-aral ko eh.
May dalawa pa akong kamag-aral na doon din nakatira bukod kay Jeda. Hindi ko din sila nakikitang gumagala noon. Nakita ko lang ang mga bahay nila na animay walang tao. Maya-maya ay may nakasalubong akong tao. Matandang lalaki. Mga nasa edad 70 ang edad o siguro 80, basta ganun. Pero magtataka ka na napakaliksi niya maglakad. Tinitigan ko ito tapos nginitian. Pero ang gante naman nun sa akin, nakasimangot na muka, nanlilisik na mga mata. Natakot ako kung kaya naman mabilis akong yumuko nun. Nung mapadaan na ito, ilang mga segundo ay nilingon ko. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Paano ba naman kasi? Hindi ko na nakita pa ito. Hindi ko na nasilayan na kung tutuusin ay dapat makikita ko pa ito dahil nga diretso naman ang kalsada doon. Dahil sa pagkatakot ay minabuti kong umuwi. Nang malapit na ako sa amin, itong sinasabi kong matanda, nakatambay doon sa pinagpuslitan ko kanina, sa lilim ng mangga. At ang kasama noon, si Adik. Wala na. Madali lang pagtantuhin na tatay ito ng aswang. Takang-taka talaga ako kasi nga habang papasok ako ng bakuran namin nakatitig pa ito sa akin. Yung bakuran namin ay mga alambre lang ito na para bang lambat. Hindi ko alam ang pangalan basta ganun tapos yung poste, guod ng kawayan. Sa harapan ng may bakod, pero sa likod wala na. Meron naman dapat pero pinatanggal ng tatay ko Kasi nga palikuli ko ang postura ng lupain namin sa likod. Baka may tinamaan na ibang lupa at pagalitan pa kami. Pumasok na ako ng bahay. Sinipat ko sa bintana. Wala na doon ang matanda pero naroroon pa rin ang pinangalanan kong Adik. Nakatitig pa ito sa amin. Alam niyo, kahit hindi dapat ako matakot pero natakot na lamang ako noon. Kung wala akong idea na aswang ito, normal lang dapat sa akin yon. Hindi nagtagal ay dumating na mga magulang ko. Ang daming nabiling mga gamit. Mga karaniwang gamit lang. Balde, plancha. Di uling pa yung plancha nun Itak, palanggana at kung ano pa. Hanggang sa narinig ko ang pag-uusap ng mga magulang ko sa may kusina. Nga pala, pangalanan natin silang Nanay Mira at Tatay Bong. Pinapakinggan kong maigi kasi parang ang selan Hanggang sa itong pinag-uusapan nila. Aswang. Ayon sa tatay ko ay may nakausap daw siya kanina na tao at sinabing mag-iingat daw banda sa amin kasi nga may gumagalang aswang parati. Tumawa naman si nanay. Sabi hindi daw totoo yung mga aswang. Sabat naman ng tatay ay naniniwala siyang totoo ang mga ito. Tsaka seryoso umano yung nakausap niya. Kilala niya pa yon at katrabaho niya dati. Mas naging kumbinsido na ako sa mga puntong yon. Hindi naman na ako sumali sa pag-uusap na ito. Kinagabihan ay dito ko na sinabi sa mga magulang ko na si Mang Francisco. Doon lagi sa amin kung wala siyang ginugupitan. Mainit kasi sa may bandang tulay. Nasa sala kami ng mga puntong ito. Kinukumpuni ni tatay yung electric fan namin. Si nanay nanonood ng TV. Anak, huwag kang kakausap ng hindi mo gaano kilala Malay mo aswang yan. Bali-balita dito na may aswang ha. Baka aswang yan, naku yari tayo. Sabi ko naman hindi. Paanong magiging aswang yan bait nun tapos marami din kakilala na katulad kong estudyante. Bukas nga pupunta yun dito tay. Mabait po yun si Mang Francisco. Alam ko naman po yung tungkol sa aswang na sinasabi niya tay. Hindi naman na iba sa akin yan pero hindi po aswang yun, barbero lang yun. Wika ko noon, nanimoy sobrang dami ko ng alam patungkol sa aswang noon. Kahit na kanina ko lang ito natuklasan. Malay mo, ganyang kumilos yung mga aswang, nagkukunwari. Hindi ako nakapagsalita kaagad sa sinabi ni tatay. Mabilis na naglaro sa isip ko na baka hindi kaya totoo yung sinasabi niya.
Basta, may bumabagabag na sa akin nun. O nga naman, mali ko ba kung aswang yun, di ba? Kasi nga ako lang din yung kinaibigan nito at baka nililin lang ako. Pero bakit? Siya din ang nagsabi na daanan ng aswang yung likod ng bahay eh. Basta, naguguluhan na ako nun. Pinipilit kong isipin at mas paniwalaan ang nasilayan ko kaysa sa sinabi ng aking ama. Kalaliman ng gabi. Matutulog na sana ako pero hindi ako napapakali. Pasipat-sipat ako doon sa bahay ni Adik. Tapos sumisipat din ako sa bandang likuran. Doon ako pumesto sa may kusina. Patay ang ilaw nito pero bukas ang ilaw sa labas ng kusina namin. Yung liwanag noon, umaabot doon sa bandang daanan ng aswang na tinuro ni Mang Francisco. Naalala ko ang sinabi ng matanda. 6:00 ay dadaan ang aswang. Nasaan yung tao pero lampas-lampas na eh. Katunayan, pasado 9:00 na nga nun eh. Hanggang sa ito na. Merong lumitaw na tao. Mula doon sa likod at binabaybay nito yung mataas na pader. Dire-diretso ito palabas at patungong kalsada. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng... Ito yung pinsan ni Adik nun. Si Julno. Nakayuko pa yun habang naglalakad. Pero nakikilala ko yung postura niya. Mula sa pader, may 2 dipa ang pagitan. Bakod na namin. Pero madamo sa bahaging yon. Sinusundan ko ng tingin itong si Julno. Lumiko na ito noong nakarating sa kalsada. Hindi ko nakita pa gawa ng may pader doon. Nasa isip ko baka pauwi na. Hindi ako umalis kagad. Sinangbit ko ng makailang beses yung mga katagang binigay sa akin ni Mang Francisco. Kabisado ko na yon. Madali lang sambitin pero hindi ko na lang talaga maintindihan gawa ng nasa ibang lingwahe nga ito. Hanggang sa biglang may nakita akong papasok. 2. Si Julno at yung matandang lalaki na nakasalubong ko kanina. Napakakalmado lang ng lakad nila. Kumakabig pa na para bang ingat na ingat makatapak ng bagay na makakalika ng ingay. Sabi ko na nga baka ako, kaanak ng mga aswang ito, yung matandang yon. Maya-may bumalik si Julno. Nung matapat na ito sa kung saan talaga ako nakasilip at tinamaan ng ilaw sa kusina. Nanigas ang katawan ko. Kasi nga itong matanda, nagwangis na si Brayong. Hindi sobrang tanda. Naging sakto na lamang sa edad ito. Gulat na gulat ako noon. Bakit ganon? Para akong nananaginip. Kitang-kita ko talaga yun mula sa kalsada na yung matandang nakasalubong ko eh. Pero bakit naging si Brayong na ito nang makalapit? Hindi kaya dahil inusal ko tong kataga na galing kay Mang Francisco. Nanlamig talaga ako noon. Nagtuloy-tuloy ang lakad nila hanggang sa ilang mga sandali. Nakita ko si Adik. 3 na sila. Inaasahan ko pa noon na baka may dadaan pa kasi nga may nabanggit sa akin si Jeda na matandang babae. Gustong-gusto ko na itong sabihin sa mga magulang ko pero tulog na sila eh. Alam niyo bang takot ako pero gusto ko ding makita yung mga ito saan yung aswang. Kumuha ko ng flashlight. Kako, kapag nakita ko tatakbo na lang ako. Hindi ko na naisip noon na posibleng hamakin ako. Napakapusok ng ginawa kong desisyon noon. Nang makuha ko ng flashlight ay dahan-dahan akong lumabas noon. Sa kusina ako dumaan. Tapos kabig kaagad sa may dinaanan namin ni Mang Francisco kanina. Hindi ko binuksan kaagad ang ilaw ng flashlight. Ang naisip kong gawin, doon na lang sa lugar kung saan natatapat na ito sa may puno ng mangga. Yun bang kung saan nagpapalit ng anyo sa pagiging aswang yung mga ito. Bali mga 10 di pa ata ang layo nito sa daanan ng aswang. Nakapaalang ako noon. Nakahanda na rin kasi ako sa marathon kapag nagpakita na ang wangis ng 3 yon.